Ang kwentong ito ay totoong nangyari, sinadyang pinalitan ang mga pangalan para sa privacy ng pamilya. Simulan na natin ang kwento. May isang lalaki na nagangangalang Joel de la Cruz. Nasa 40 years old. May asawa at 2 anak. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang bunsong anak na babae, si Lily, 6 years old. He was an example of a caring husband, mapagmahal na ama at napakahusay na provider. Hindi siya nagkulang sa pagsuporta sa pamilya kahit siya ay isang construction worker lamang. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya, nagpasya siyang magtrabaho sa ibang bansa at napunta sa Saudi Arabia bilang isang bihasang construction worker. Biyernes ng umaga noon, iniimpake ni Joel ang kanyang mga bagahe kasama ang kanyang asawang si Wena, 40 years old. Honey, ikaw na ang bahala sa mga bata, especially kay Lily, our youngest daughter. Just tell her, I will be back soon. Malungkot na sabi ni Joel sa asawa. Don't worry, Hon. Ako na ang bahala sa kanila, wag mo kalimutang tawagan kami pagdating mo sa Saudi. Ingat kayo doon ng kumpare mo. Huwag kayong magpaliban sa pagkain at huwag kalimutang uminom ng gamot kapag masama ang pakiramdam. May mga gamot sa bag mo nakabalot sa puting plastic, ang sabi ni Wena sa kanyang asawa. Niyakap ni Joel si Wena at sinabing, I love you, honey. Don't worry about me. I will take care of myself. I have to go now. Naghihintay na ang taxi sa labas. Buong pagmamahal na niyakap ni Wena ang asawa. Patakbong lumapit ang bunsong anak ni Joel na si Lily. Dad, saan ka pupunta? Maluha-luha na tanong ni Lily sa papa niya habang nakatingin sa bagahe nito. Ngumiti si Joel sa kanyang anak at hinawakan ang kanyang mukha. Lily, anak ko, mahal kita. Mawawala si papa ng ilang taon, kailangan kong kumita ng pera para sa kinabukasan mo. Be a good girl, okay? At mag-aral kang mabuti. Kinausap siya ng papa niya habang pinupunasan ng luha niya gamit ang dulo ng hinlalaki niya. Pa, huwag kang umalis. Kailangan kita dito sa tabi ko. Sino ang maghahatid at susundo sa akin sa eskwelahan? Sino na ang magtuturo sa akin ng sayaw kapag may program kami? Wala na akong kasayaw pa. Si Lily ay nagsalita sa kanyang ama na nanginginig ang boses habang tumutulo ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Princess, wag ka na umiyak. Okay? Mahirap para kay Papa na makita kang ganyan. Please, Lily. Intindihin mo si Papa, okay? Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo at sa iyong kuya Johnny. Gusto kong makatapos ka ng pag-aaral. Kaya kailangan kong magtrabaho at kumita ng maraming pera. Lagi mong panoorin ang sayaw natin sa stage na katago kay mama mo ang CD. Don't worry, si mama ang maghahatid sa'yo sa school habang wala ako. Walang ibang ginawa si Lily, kundi panoorin ang pag-alis ng kanyang ama. Puno ng luha ang kanyang mga mata nang mawala sa kanyang paningin ang taxi, iniisip kung kailan niya ulit makikita ang kanyang ama. Unang araw pa lamang ay nasabak na sa mabigat na trabaho si Joel. Pasan-pasan niya ang isang sakong semento habang paakyat sa hagdan. Marami silang mga Pinoy na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Hindi biro ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Kailangang tiisin ni Joel ang kanyang homesickness, pakiramdam na nag-iisa, tinitiis ang kanyang kalungkutan na malayo sa kanyang pamilya. Walang sandaling hindi niya naiisip ang kanyang pamilya. Habang ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay nagiging buwan at ang mga buwan ay nagiging isang taon. Bawat oras na malayo sa kanyang mga mahal sa buhay ay parang pinapatay si Joel. Nasa malalim siyang pag-iisip nang biglang nagsigawan ang mga katrabaho ni Joel na bilis-bilisan para matapos agad. Tumayo si Joel at naghalo ng semento. Pinuhat niya ito at inakyat ulit sa itaas ng building. Sa nakalipas na mga taon, na-extend ang kontrata ni Joel sa Saudi kaya hindi siya nakauwi sa mga mahahalagang okasyon sa paaralan ng kanyang mga anak. Habang nasa higaan ay bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ni Lily na sino na ang magtuturo sa kanya ng sayaw. Hanggang sa nakatulugan na niya ito, isang araw, tinawagan niya ang kanyang asawa. Hello, Hon. Kumusta na? Kumusta na ang mga bata? Miss na kita, Wena, sabi ni Joel sa asawa. Miss ka na rin namin, Hon. Huwag kang mag-alala sa amin. Okay naman kami dito. Ang 2 bata ay okay naman at mahusay sa paaralan.
Natanggap mo ba ang perang ipinadala ko sa'yo? Yes, hon. Thank you. Nabilhan ko na sina Lily at Johnny ng bagong sapatos for their recognition day, masayang sabi ni Wena sa kanya. Ma, si Papa ba yan? Pwede ko ba siyang makausap? Tanong ni Lily sa kanyang mama na puno ng pananabik sa kanyang mga mata. Oo, Lily, halika dito. Binigay ni Wena ang telepono sa anak. Hello, Pa. First honor ako sa school. Nag-aral akong mabuti para lang sa'yo, Pa. I want you to be proud of me. Masayang kausap ni Lily ang kanyang ama. Talaga? Wow! Congratulations, my princess. Proud na proud si Papa sa'yo. Salamat pa at gusto kong umuwi ka at ikaw ang maglalagay ng medalya sa akin. Pakiusap niya sa tatay niya. Alam mo pa, nag-aral talaga akong mabuti kasi gusto ko na ikaw ang magkabit sa aking ng medalya sa stage. Masayang sabi ni Lily sa papa nito. Nagkaroon ng 10 segundong katahimikan sa pagitan ng kanilang pag-uusap sa telepono. Hello pa, andyan ka pa ba? Lily, I'm sorry. Hindi makakauwi si Papa. Gustong gusto ko pero kailangan ko pang tapusin ang kontrata ko bago ako makauwi ng Pilipinas. Don't worry, may gift na ako sa'yo, bukas ko na lang ipapadala. Pero pa, hindi importante sa akin ang regalo mo. I want you here. Nangako ka sa akin noon na kapag naging first honor ako, uuwi ka at ikaw ang aakyat sa entablado para sa akin. Mangiyak-ngiyak, nasabi ni Lily sa kanyang ama. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata, nakaramdam si Lily ng pagkabigo. I am sorry, my princess. Don't worry, pag-graduate mo ng high school, kahit wala kang medal, pangako ko sa'yo, uuwi ako, okay? Napaluha si Lily, lumingon si Lily sa mama niya at binigay ang phone at naglakad papunta sa kwarto niya at isinara ang pinto. Patuloy ang buhay ni Joel sa Saudi Arabia. Si Lily ay tahimik na nag-aral, nagsikap at nagtapos bilang valedictorian noong high school. Muli ang kanyang ama ay nasira ang mga pangako at hindi umuwi. Ma, sa tingin mo ba, mahal pa tayo ni Papa? Lily asked her mom that night after her debut party. Siyempre, may pakialam siya. Kung wala siyang pakialam sa atin, hindi mo sana na ipagpatuloy ang iyong pag-aaral at hindi niya tayo pinapadalhan ng pera para sa ating mga pangangailangan, sagot ng kanyang ina. I don't think he really cares. Hindi ako naniniwala, ma. Ilang beses niyang sinira ang pangako niya. Hindi niya tinutupad ang pangako niya. Lagi siyang nagdadahilan. Galit na nagtaas ng boses si Lily. Lily, intindihin mo ang papa mo. Siya ay nagsisikap na magtrabaho sa ibang bansa para sa inyo o sa atin. Gusto kanyang bigyan ng magandang kinabukasan. Hindi ganoon kadaling mag-leave sa kanyang trabaho. Paliwanag ng mama niya. Hindi, sa tingin ko, mas mahal niya ang trabaho niya kaysa sa atin. Hindi niya kayang umuwi kahit isang beses. Mom, it's been a long years. Naging mas emosyonal si Lily at napaiyak. Nang gabing iyon ay tinawagan ni Joel ang kanyang pamilya. Sinabi niya na hindi siya pinayagan ng kanyang amo na magbakasyon dahil wala siyang kapalit sa kanyang trabaho. Galit na galit si Lily sa kanyang ama at hindi siya kinausap sa telepono. Nang gabing iyon ay lumabas si Lily sa bahay at pumunta sa kanyang mga kaibigan para mabawasan ang sakit sa kanyang puso. Habang tumatagal, nagbabago ang ugali ni Lily. Natuto siyang lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Tumatambay sa mga bar, minsan umuuwi siyang lasing. Naapektuhan ang kanyang pag-aaral at humantong siya sa pagbagsak ng mga grado. Hindi na niya inisip ang kanyang ama hanggang isang araw. Tumawag si Wena kay Joel at sinabi nito ang mga ginagawa ni Lily habang umiiyak. May kumatok sa kanilang pintuan. Papa! Niyakap ng mahigpit ni Johnny ang ama. Wow, ang tangkad mo. Tuwang-tuwang sabi ng kanyang ama habang hinihimas ang ulo ni Johnny. Bumalik na ang daddy ko. Sigaw ni Johnny sa sobrang saya. Ang araw na iyon, ang pinakamasayang araw sa buhay ni Joel. Sobrang na-miss ni Joel ang kanyang pamilya at makapiling muli ang mga ito. Ang pinakadakilang pangarap niya, at ito ay natupad. Masaya ang lahat maliban kay Lily. Wow, bagong Apple laptop. Para sa akin ba yan pa? Tuwang-tuwang tanong ni Johnny habang mabilis itong sinunggaban. Hindi anak, para sa kapatid mo yan kay Lily. Regalo ko ito sa 18 kaarawan niya. Sabi ng kanyang ama. Lily, halika dito. At tingnan mo kung ano ang mayroon si Daddy para sa iyo. Bilisan mo, kukunin ko ito. Biro ng kanyang kuya. Pero wala pa ring interes si Lily. Hindi man lang siya lumabas sa kwarto niya para salubungin ang papa niya na kararating lang galing Saudi Arabia.
Ang pinakamasayang sandali ni Joel, kasama ang kanyang pamilya, ay napalitan ng matinding pagkabigo at labis na kawalan ng pag-asa nang malaman niyang ang kanyang pinakamamahal na Lily ay nagdadalang tao. Sinampal ng malakas ni Joel si Lily. "How dare you? Lily, paano mo nagawa sa akin ito? Nagtrabaho ako sa malayong bansa para mabigyan ka ng magandang kinabukasan at ito ang ibinigay mo sa akin." Sigaw ni Joel sa kanyang anak sa sobrang galit. Umiyak si Lily. Masama ang tingin nito sa kanyang ama, pinapawi ang sakit sa kanyang mukha. "Ngayon, lumayo ka sa harapan ko, bago kita paalisin dito." Galit na sigaw ng kanyang ama, hindi man lang humingi ng sorry si Lily na siyang hinihintay ng kanyang ama. Iyan talaga ang magiging problema kapag walang padre de pamilya sa bahay, papa. Nasaan ka ba nang kailangan ka namin? Nasaan ka nang nag-celebrate ako ng debut? Bakit hindi ka na lang bumalik sa Saudi? Dun ka naman masaya. Sabay takbo nito sa kwarto at nag-lock. Sobrang wasak si Joel. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Lahat ng kanyang pangarap para sa kanyang nag-iisang anak na babae ay nawasak. Magkaharap sila ni Wena, ang kanyang asawa sa living room, masinsinang nag-usap. Nasaan ang tatay ng dinadala ni Lily, Wena? Ayaw niyang magsalita, siya daw bahala sa magiging anak. 18 years old, Wena. Anong ipapakain niya sa anak niya? Nalungkot si Wena, hanggang sa nagsalita si Joel. "Babalik na lang ako sa Saudi, Wena. Ngayon pa nadagdagan tayo ng isa. Kailangan ng tulong ni Lily. Kailangan niya tayo." Nagkayakap ang mag-asawa. Araw ng kanyang pag-alis, tinawag ni Wena ang anak para magpaalam, ngunit hindi ito lumabas ng kwarto. Sumigaw pa ito ng wala siyang pakialam. Naluha ang si Joel na nakasakay sa taxi papuntang airport. Nakasilip naman si Lily sa bintana. Umiiyak din. Nasa isip niyang kausapin niya na lang ang papa niya pag ito ay tumawag. Tuloy ang buhay. Hanggang sa nanganak na si Lily. Angel ang pangalan ng anak nito. Huminto na si Lily sa kanyang pag-aaral at tumutok na lang sa kanyang anak. Sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang tinanggap at pinatawad ng kanyang ama sa pagkabigo sa kanyang mga pangarap. Sa Saudi, nagsumikap si Joel. Kahit holiday, ay pumapasok pa rin siya sa trabaho hanggang sa unti-unting naapektuhan ang kanyang kalusugan. "Joel, masyado ka nang nagtatrabaho. Dahan-dahan lang, pare. Minsan, bigyan mo ng pahinga ang sarili mo," ang sabi ni Rian, ang kanyang katrabaho. "Salamat sa advice, pare. Pero kailangan ko talaga ng extra money sa family ko." Habang patuloy ang pag-ubo nito. "Nanganak na kasi ang anak ko, pre. Gusto kong mag-ipon. Pag-uwi ko hindi na ako aalis para makita ko ang paglaki ng apo ko." "I understand you, pare," sabi ng kaibigan niya sabay tapik sa balikat niya. Lumipas ang mga buwan. Sa kabilang banda ay pinanagutan si Lily ng kanyang boyfriend. Nagpasya si Lily at ang kanyang kasintahan na magpakasal upang bigyan ng pangalan ng bata. Masayang tinawagan ni Lily ang papa niya. "Pa, magpapakasal na kami ni Michael. Pauwi ka, ha? Gusto ko ikaw ang maghatid sa akin sa altar." Nangakong muli si Joel sa kanyang anak na uuwi para sa espesyal na araw ng kanyang buhay. Isang araw sa Saudi ay nagkagulo ang lahat nang makitang nagsuka ng maraming dugo si Joel. Wala itong tigil sa pag-ubo at pagsuka ng dugo, hanggang sa isinugod ito sa hospital ng mga kasamahan. Sa Pilipinas ay dumating ang araw ng kanyang kasal. Puno ng pananabik si Lily na muling makasama ang kanyang ama. At ipinangako niya sa sarili na babayaran niya ang lahat ng sandaling sinayang niya noong huling uwi ng papa nito. Sa araw ng kanyang kasal, hindi siya mapakali. "Ma, nakaramdam ako ng sobrang kaba. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko." Sabi ni Lily na halatang stress. "Relax. Ngumiti ka. Ganun talaga kapag araw ng kasal mo, natural sa babae nakakabahan." Sabi ng mama niya na pilit siyang pinapakalma. "Nasaan si Papa? Bakit wala pa siya, ma? Naghihintay ang pare." "Relax, Lily. Baka naipit lang siya sa traffic. I'm sure on the way na siya." Si Lily ay matiyagang naghintay sa kanyang ama. Dala ang lahat ng alalahanin sa kanyang puso. Lahat sila ay nakaabang sa labas ng simbahan. "Ikaw ba si Wena de la Cruz?" Lumapit sa kanila ang isang lalaking nakasuot ng business attire. May hawak siyang atche case sa kamay niya. "Oo, ako nga po," sagot ni Wena. "Sino ka?" "Ako si Attorney Suarez, legal counsel ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng asawa mo." "Nasaan ang asawa ko, attorney?" "Mrs. De La Cruz, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo. Nakamamatay lang ng asawa mo."
Na-diagnose siya ng lung cancer stage 5 sa Saudi. Nagpasya siyang huwag sabihin sa inyo ang tungkol sa kanyang tunay na kalagayan upang hindi kayo mag-alala. Inabot sa akin ng asawa mo ang isang CD noong na-confine siya sa ospital at sinabihan niya akong ibigay ito sa inyo. Naging emosyonal ang lahat sa masamang balita, lalo na si Lily. She was in deep shock. Pakiramdam niya ay sumabog ang buong mundo sa kanya na parang bomba. Hindi pa sila nagkaayos ng papa niya sa personal. Hindi niya ito nahawakan ng umuwi. Hindi niya man lang ito nayakap. Ni hindi nakita ng papa niya na gustong-gusto nito ang inuwing Apple laptop na dala ng huling umuwi ito. Nangingibabaw ang panghihinayang at lungkot. Hanggang sa umaalingaw-ngaw ang malakas na sigaw niya sa karamihan. Nang medyo nakabawi sila ay isinalang nila ang CD ni Joel at nakaabang silang lahat naghihintay. Pinagmasdan ni Lily ang video ng kanyang ama na naka-confine sa ospital sa Saudi. He looked so weak, puno ng aparatos ang katawan. Napakapayat niya. Nakahiga siya sa kama na walang magawa. Para siyang nakaramdam ng matinding sakit. Kitang-kita sa video na pinilit ng kanyang ama na makaupo sa kama para lamang makakuha ng video. Humarap ito ng maayos sa kamera at nagsalita. Wena honey, sorry kung hindi ko nasabi sa'yo ang kalagayan ko. Ayoko lang na mag-alala ka sa akin. Ginawa ko ang video na ito para sa inyo. I'm sure kapag pinanood nyo ito. Baka wala na ako. Honey, mahal na mahal kita. Salamat sa pag-aalaga sa ating mga anak habang wala ako. I was blessed by God for giving me such a beautiful wife. Gusto kong malaman mo na hindi ako nagmahal ng ibang babae. Ikaw lang ang mahal ko. Sana hindi ka umiyak kapag nawala ako. Johnny, anak ko. Kapag wala na ako, gusto kong alagaan mo ang nanay at kapatid mo. Alagaan mo sila gaya ng pag-aalaga ko sa'yo. Salamat sa pagiging mabuting anak, Johnny. Lily, ang aking magandang prinsesa. Aalis na si Papa. I'm sorry, dahil hindi ko na natupad ang pangako ko sa araw ng kasal mo. Sorry talaga. Gusto kong malaman mo, kahit hindi mo natupad ang pangarap ko para sa'yo, proud pa rin si Papa sa pagiging matapang mong babae. Lily, gusto kong malaman mo na sobrang na-miss ka ni Daddy, pero hindi na ako pwede. Nagsisisi ako sa oras na lumaki kayo na wala ako anak. Sana mapatawad mo ako for all those years I should have spent with you. Pakihalik ako kay Angel, sa apo ko. Sayang, wala na akong oras na makita siya. Mahal kita, aking prinsesa. I am tired already, I am so tired. I want to sleep now. Doon nagtapos ang CD ni Joel. Doon nagtapos ang CD ni Joel. Ito ang pinakamasakit at pinakamalungkot na sandali ng pamilya de la Cruz. Lalo na si Lily. Iniwan siya ng kanyang ama, hindi lang isang araw, hindi isang buwan, hindi lang isang taon, kundi forever. Kahit anong iyak pa, wala na. Hindi na babalik ang kanyang ama. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong video.